So mga sangka, ito po yung nagaganap ngayon, no? Itong si Senator Bato ay tila baga nagmamakaawa na kay Pangulong Bongbong Marcos. So alamin po natin mga sangka itong report na itong si Senator Bato ay nananawagan na po kay Pangulong Marcos Jr. Nagmawa na po ng aksyon regarding po sa nangyayari sa kanya ngayon. No? Tila ito ay mukhang nagmamakaawa na po, no? So tingnan po natin ang mga nangyayari. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, so ngayon mga sangka, ito po yung ganap. No? Um, Kagabi, ito po ang nangyayari. Sobrang daming supporters, mga DDS po ito. Nagkakagulo na. At hindi ko alam kung anong situation ngayon mga sangkay. Pinagbabato nga po nila yung dumadaan na mga sasakyan. Hinahanap nila talaga si Trillanes. So ngayon, mga sangkay, ito ang ganyan, nangyari. Si Senator Bato ay ito nakikiusap na kay PBBM. Aside from the wala kang personal na galit sa akin, alam ko yan. Okay, so sabi niya, BBM, wala kang personal na galit sa akin. Alam mo yan. Alam ko yan. Sana naman, bilang Pilipino, protektahan mo rin ako. Okay, teka lang. Hindi ko pa pala napakita sa inyo. Okay, wait lang. Balik ulit tayo. So, ito yung kagabi. Okay? Ito yung nangyayari kagabi. Ayan, sobrang dami mga DDS nandun. At may mga pinagbabato nga po nila ng tubig ang mga sasakyan na dumadaan sa pag-aakalang yun po ay si Trillanes. Ngayon mga sangkay, eto na. Si Senator Bato ay nananawagan kay PBBM. Pakinggan mo natin. Aside from the wala kang personal na galit sa akin, alam ko yan. Sabi niya, BBM, wala kang personal na galit. Alam ko yan. Sana naman, bilang Pilipino, protektahan mo rin ako. Anong klaseng pagpaprotekta po ba ang gusto niyong makuha from the President, sir? Yung sundin lang yung proseso, yung legal na proseso. Sinasabi na dapat, kung maglabas ng warrant ng ICC, ito ay dadaan sa proseso sa ating mga local courts para bigyan ako ng tsansa na dipinsahan ang sarili ko before a Filipino court. So, dapat yun ang gagawin nila. Nana-advise ni Pangulong BBM yung kanyang mga law enforcement agencies na sundin naman yung sinabi ng Supreme Court. Kasi kung hindi natin susundin yun, wala na. We are no longer governed by laws. Okay, so, ayan mga sangkay, no? Dito, nakita po natin yung side ni Bato de la Rosa na hinang-hina na po. No? Exhausted na mga sangkay at hindi na po alam ang gagawin. Kita nyo, ang tawag na po niya kay PBBM ay Pangulong Marcos o Pangulong BBM. Hindi tulad dati mga sangkay na nagbi-BBM lang siya. Ngayon mga sangkay, tinatawag na po niyang Pangulo. Kasi ako naniniwala ako for me, in my own opinion, si PBBM ang kayang magprotekta sa mga ito. Kahit kay PRRD at that time, kung nakiusap lang sila kay PBBM, pwede mangyari yun na protektahan ni Pangulong Marcos. Kasi ang lahat ng ito mga sangkay, si Senator Trillanes po talaga may gawa. Kaya nga po sa pumunta sa Senado, di ba? Si Trillanes po ang may gawa nito. Bakit nandun si PRRD sa The Hague, tapos itong si Bato susunod na. Si PBBM po may kapangyarihan dyan na para, kumbaga, yung problema nga lang, nakikipagmatigasan sila Actually, nung una nga po, protektado sila ni PBBM Diba? Protektado sila ni PBBM. Kaya nga lang, nung binanat-banatan na, sinabihan ng bangag at kung ano-ano pa ang sinabi, ayun na, mga sangkay. Pinabayaan sila ni Pangulong Marcos. Ngayon, mga sangkay, ito yung sinabi niya, BBM, wala kang personal
nagalit sa akin, alam ko yan. Sana naman bilang Pilipino, protektahan mo rin ako. Nagmamakaawa na po si Senator Bato. Ngayon, mga sangka, ito po yung opinion. Ito po yung gagawin. Kasi yung tanong kung isusuko ba ni Cayetano bilang Senate President si Senator Bato de la Rosa. Ito ang kanyang opinion. May arestuhan ba kay Senator Bato at least tonight? And what happens to the 9 NBI personnel? Hindi ako alis. Hindi. Yan lang para maluwag din kayong lahat. Okay. Para lang maluwag din kayong lahat. Ako nahihiya sa inyo. Okay. Sir, may arestuhan ba kay Sen Bato at least by tonight? And what happens to the 9 NBI personnel? According to the NBI director, as soon as they heard na ang stand officially ng Senate, yung Senate Resolution 44 at yung manifestation ni Senator Marcoleta na dapat dumaan to sa korte, hindi na nila pinursu na arresto siya ngayon. According to him, coordinated kay Senate President Tito Soto ang pagpasok nila. So, ang balik namin sa kanya, coordinated man ang pagpasok nyo, hindi naman siguro tama o wala naman siguro nagbigay ng pahintulot makikipaghabulan. So, sinasabi niya that is incidents of the arrest. So, we agreed to disagree at mag-fact-finding. We explained to him that this is not a criminal or a administrative case that needs further study at meron pong due process. This is a contempt case. So, we agreed na kaso magsiksikan sila dito o inhumane dito under his custody pero hindi niya pauuwiin. Okay. He will hold them in the NBI, he will ask them to explain, then write me officially tomorrow. Okay. Separate yun sa bugbugan. He promised me that if, kasi ang report daw una sa kanya, ang usahan na nakit. I showed him the video. So sabi niya, let him get to the bottom at asahan na paparusahan ang dapat parusahan. Nako, yari pala yung mga NBI dito, mga sangkay, kay matibag. So hanggang doon pa lang kami, but I was saying nga, despite all of those assurances, I do know he has bosses above him. So, Senator Bato will not be arrested tonight, but what about tomorrow? We will see what the rest of government says. Okay. So, what about today, mga sangkay? Ano ba? Ang sabi po ni Alan Cayetano, tingnan natin kung anong sasabihin ng gobyerno. After tonight. But ang appeal ko sa kanila, palakasin natin ang mga korte sa Pilipinas. Walang mawawala sa atin kung mag-a-apply sila ng warrant sa korte at pababayaan nila yung due process, lahat ng legal remedies. It will strengthen us, not weaken us. So, if the NBI wants to enter tomorrow the Senate premises, you will allow it? Not anymore. So, yung Sinabi naman niya, kaya hindi naman daw sila papasok kung hindi sila pinayagan. at ngayon, Okay. So, coordinated pala talaga kay Tito Sen kasi siya pa po ang Senate President at that time. Pero ngayon na si Senator Alan Cayetano na, no choice na po sila dyan. naalis na sila, sir. Yes. Walis na So, sila, sir. ang request lang ng ibang senador not to suspend until tomorrow until sure na wala nang natira. Marami kasing text, maraming mga balita na tinitingnan yung ibang kotse, nandiyan sa labas, may armas. So isa-isa clarify and I have to take the PNP. Agad pinadala si General Aberin who is a well-respected officer at inassure niya ng police assistance. Hindi naman kailangan kasi between the NBI director, the ROSAA and General Aberin, parang nagkasundo naman sila na walang untoward incidents. But despite that daw, magsastasyon daw sila ng police starting tonight ata or early tomorrow But no morning. more NBI operatives inside. Ang report sa akin right before this, nag-report daw ng wala, but umiikot ngayon ang Sergeant of Arms to make sure. Thank you. Okay, so, Mag-adjourn, mag-suspend tayo till tomorrow. okay, so, ayan mga sangkay, no? Malinaw, hindi po papapayagan ng Senado na makapasok ang NBI at kahit na anong pulis. Kontrolado po kasi talaga nila yan. Yung compound ng Senate, pag sinabi po ng Senate President,
bawal ang pumasok ng kahit na sino. Wala po silang magagawa. Nasa Constitution yan. No? May sariling pulis kasi ang Senado. Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Nagmamakaawa po si Senator Bato kay Pangulong Bongbong Marcos. What do you think? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.